ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya, buo ang loob ni Tanggol na pumunta sa bahay ni Naponggay at ang dahilan ng kanyang pagpunta ay sabay-sabay nating alamin sa dulo ng bidyong ito. Nagtataka si Ponggay kung bakit bigla ang pumunta si Tanggol sa kanilang bahay. Kaya sa pagbukas niya ng pinto ay agad niyang kinuha ang kanyang baril at itinutok kay Tanggol. Iginit ni Ponggay na baka nakakalimutan ni Tanggol ang kanyang sinabi na sa susunod na magkita sila ay kaaway na nga ang turing niya dito. Hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon si Tanggol na sabihin o magpaliwanag kung bakit bigla itong pumunta sa kanilang bahay. Kaya sinabi rin ni Tanggol na kung yun umano ang kanyang pasya ay sisiguraduhin niya rin na sa susunod nilang pagkikita ay kaaway na rin ang turing niya dito. Dismiyado siyang lumabas ng bahay ni Naponggay na lingid sa kanyang alam na may mga kalalakihan niyang nag-aabang sa kanya sa labas. Agad siyang nakilala ng isa sa mga ito at sinabing ito ang nangbugbog sa kanila noon. Sinabi nito na ang kapal ng mukha ni Tanggol na bumalik pa mismo sa kanilang teritoryo. Ngayon umano ay sisiguraduhin nilang hindi na ito makakalabas ng buhay doon. Hindi nila alam na nagkamali sila ng kinalaban. Sakto pa naman na mainit ang ulo ni Tanggol dahil sa ginawa sa kanya ni Ponggay. Kaya pinalagan niya na nga ang mga ito. Ipinakita niya ang kanyang tapang at galing na kahit mag-isa lamang siya ay unti-unti niyang napabagsak ang mga ito hanggang sa isa na lang ang matira. Kaya tinutukan niya ito ng baril at hinamon na kung gusto pa umano nitong lumaban. Narinig naman ni Ponggay ang ingay mula sa labas at agad siyang dumating at nagpaputok ng baril para matigil ang kaguluhang yon. Hindi naman nagpasindak si Tanggol at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa dahil para sa kanya nga ay kalaban na rin ang turing niya kay Ponggay. Nagkatutukan sila ng baril ngunit pareho nilang hindi makalabit ang gatilya na tila ba may kung anong pumipigil sa kanila. Umalis na lang nga itong si Ponggay na siya namang sinundan ni Tanggol. Malalim ang iniisip ni Ponggay kung bakit hindi niya magawang barilin itong si Tanggol. Habang naglalakad si Tanggol ay napaisip din siya at sinabi niya sa kanyang sarili na ang nais niya lang daw umano ay magpasalamat kay Ponggay dahil hindi siya nito binaril sa nakaraang nilang engkwentro nang itinakas niya nga ang kanyang lolo Julio. Alam ni Tanggol na kung hindi dahil kay Ponggay marahil pati siya ngayon ay nasakol na rin ng kapulisan. Sinabi ni Tanggol sa kanyang sarili na batid niyang di kayang gawin ni Ponggay yun. At ngayon tiyak niya na rin na pinag-iinitan ito ni Rigor at Hector. Nauunawaan niya nga na ginagawa lang ni Ponggay ang kanyang tungkulin. Kaya pumunta siya ay para maipaliwanag niya kay Ponggay ang kanyang ipinapakipaglaban at maintindihan nito na di kalaunan nga ay nangyari ito. Tuluyang namulat si Ponggay sa katotohanan. Sinabi ni Ponggay sa grupo na simula umano ngayon ay siya na ang magiging mata sa lahat ng kilos at galaw ni Rigor at ng mga gerero. Ngunit huli na nga ba ang lahat? Dahil pinag-iinitan siya ni Hector at Rigor dahil lang kaya't agad siyang nasibak sa pwesto. Dito nga ay sasama na siya sa grupo ni Tanggol kasama ang kanyang tatay Mauro, dating pulis at hindi nabigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag.